Upang alamin ang tugon ng kanilang ahensya sa mga kababayan natin apektado ng hagupit ng bagyong Ulysses, makakausap natin si DSWD Undersecretary Glenn Pahe. Good morning po. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Opo, Yusek, kumusta na po yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses? Tuloy-tuloy po at puspusan naman po ang ating ginagawang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong lugar. Sa ngayon po, nasa 3.9 million na yung paunang relief assistance na na-augment natin sa mga LGU sa iba't ibang lugar na apektado ng nakaraang bagyo. Opo. Yung atin pong National Resource Operation Center, pagpadala na ng 1,000 family food packs sa 250 sleeping bags sa Quezon City, 1,400 sa Marikina, 2,000 sa San Mateo Rizal, mahigit 3,000 po sa Legazpi sa Bicol Region 5 at 1,700 din sa Camarines Norte. Mayroon din po tayong mga naka-stock sa ating mga warehouse. Yung sa NCR ay mayroon na-forward na doon yung 2,000 pieces din ng ating family food packs. Hanggang sa Urdaneta po, may mga naipadala na tayong mga family food packs. At mayroon naman po tayong kaukulang mga stocks pa upang tugunan ang pangangailangan ng iba-ibang mga LGUs. Opo, Yusek, sa mga panahong ito, hindi po maiiwasan na merong mga ilan sa ating kababayan na nagrereklamo dahil mabagal daw po makarating sa kanila yung agaran tulong. Pero sa inyo po bang pagtingin o inspeksyon ay nakakarating na po ba o ano po yung nagiging problema para mabilis pong maipaabot yung tulong ng DSWD sa mga apektado ng bagyo? Atin pong pinag-iibayo, tunayan, naka-preposition na po yung ating mga family food packs, yung mga food and non-food items natin sa iba-ibang areas. Kung kaya't ang nakakahadlang na lang talaga ay yung mga nasirang daan, yung mga saradong daan, at yung ibang lubog pa sa baha. Ngunit normal naman po at dire-diretso ang tulong na ipinaabot ng DSWD sa tulong na rin ng mga local na government units, na ating mga local disaster units at ng iba-ibang ahensya katulad ng kapulisan, ng kasundaluhan at maging ang mga private sectors. Opo, Yusek, kasi ito nandito nga nakatutok ang DSWD sa Ulysses pero hindi naman po natin isa walang bahala yung pangangailangan pa rin pong tulong mula sa DSWD. Yun naman pong nasalanta ng bagyong Rolly. Katunayan po, bago pa pumasok at manalanta ang Rolly ay tuloy-tuloy na po yung ating paghahanda. At sa ngayon po, yung sa bagyong Rolly ay nakapagbigay na rin tayo ng mga tulong pinansyal. Ipinatupad na rin po yung food for work, lalo na sa Region 5. Yung mga pamilya po, lalo na yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa bagyo ay nabigyan na rin ng financial assistance. Mayroon din po tayong ginagawang psychosocial first aid para mabawasan po o ma-address yung trauma na sinapit ng ating mga kababayan dahil sa hagupit ng bagyong Rolly. Meron din po tayong mga augmentation teams na naipadala na sa iba-ibang lugar, lalo na sa Catanduanes upang tumulong sa mga relief operate at mga nasalanta ng mga bagyo, lalo na yung mga nasa evacuation centers pa po ngayon. Ganon din po, nagpadala rin po tayo ng mga face mask doon sa Kabikulan at upang makatulong po sa ma-prevent yung pagkalat ng COVID-19. Opo.
Opo, lalo po sa evacuation centers. opo, yan nga po. Bukod nga po dyan sa COVID-19, sunod-sunod na bagyong na nalasa sa ating bansa. May sapat po bang pondo ang DSWD para sa ating disaster response? Sa ngayon po ay meron naman pong sapat na pondo ang nakalaan para sa disaster response. Nagkakahalaga po ng 1.4 billion yung kabuuan ng naka-stockpile natin at standby funds. Ang bahagi po nito, 888 million ay naka-standby sa central office at sa mga field offices natin. Ganon din po, mayroong 278,000 mahigit na family food packs naka-preposition din sa iba-ibang lugar sa buong o sa mga apektadong area. Katunayan din po, ang DBM po ay nag-replenish na ng 600 million para sa ating QRF ng DSWD. Kung kaya't ang ahensya po ay masasabi nating nakahanda dito sa mga pagtulong dito sa ating pagganap sa ating mandatong tumulong sa mga naapektuhan nitong nakaraang bagyo. Opo. Dahil nga po ang mga tao, last na lang po, Yusek, dahil ang mga tao nagpupunta sa mga evacuation centers dahil sa bagyo. Sinabi po kanina sa NDRMC ni Health Secretary Duque na may posibilidad na tumaas po yung kaso ng COVID-19. So paano po makatutulong ang DSWD para po matiyak na hindi po kakalat pa ang naturang sakit pagdating dito sa ating mga evacuation centers? Bilang isa sa mga bilang isang sa mga ahensya na nagmamanage ng mga camps natin o yung ibang evacuation centers natin, ay nag-issue tayo ng Camp Coordination and Camp Management Protection ng COVID-19 Operational Guidance upang magsilbi itong patnubay sa ating mga disaster responders at ganun din po sa ating mga evacuees na rin na i-observe yung minimum standards na itinalaga ng DOH upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ganon din po, sinasabi din dito sa ating operational guidance na kailangan masiguro na mayroong mga iba pang katulong katulad ng Barangay Peace Action Teams, yung Barangay Health Emergency Response Teams, Barangay Health Workers, o yung maging yung mga Barangay Nutrition Scholars at iba pang local health units na tumulong dito sa mga evacuation sites upang maobserbahan ang health status ng ating mga evacuees. Lalong-lalo na upang ma-monitor yung mga status nila, magmadman sa entrance and exit points at sa buong evacuation centers. Opo, Yusek, kunin ko na lang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Ang DSWD po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasama, sa lahat ng ating katulong sa siserbisyo, lalo na ngayong may bagyo at kasulukuyan pa rin may pandemya. Kasama po natin ang NDRRMC, ang mga miyembro ng provincial at local disaster risk reduction management teams at ang mga private partners natin upang patuloy na tumulong sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Lubos din kami nagpapasalamat sa mga local chief executives, sa local social welfare and development officers, at yung mga angels in red vest na walang kapaguran sa paglilingkod sa ating bayan. Ganun pa man po, inihikayat natin ang mamamayan na patuloy po na obserbahan ang health protocol. Pwede pong mag-ingat sa mga maaaring mangyari dahil sa epekto ng bagyo. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Undersecretary Glenn Paje.